Okay. So, hi guys, welcome to Bigote Suave Sessions, no? This is Mr. B. Long time no here, no? Kumusta kayo? I hope okay lang, no? Anyway, bago ang lahat, okay, ito yung disclaimer natin, no? Paki-pause and basa na lang. Tapos, ito another disclaimer just to set up your expectation. So, ang tinuturo natin dito sa Suave Session, mga basic lang naman, pero malaman, okay? Yun. So, with that, no, we start with our session, of course, just to give you a roadmap nung tinuturo natin. Meron tayong pang passive at saka active, no? So, basically, dadaanan natin yan. Compose siya ng how do you time your entries and exits sa UITF kung hindi ka naman talaga nagtitrade ng stocks, or kung nagtitrade ka ng stocks, how do you do it in a portfolio management level, no? Kumbaga, hindi ka nagtitrade ng individual stocks, you select a portfolio, create a portfolio, and then you manage na lang yung portfolio na yun. Unlike kapag individual trades, nagtitrade ka ng individual stocks, tapos yung compared dito no, sa portfolio trading kasi meron kang portfolio model, no, hindi yung individual technical criteria nung stock ang tinitingnan mo, naka-model na siya. Dito kasi meron kang inabangan na certain technical criteria, like kung anong setup yan, anong trigger mo dun sa setup na yon, etc. etc. Okay? So, dito sa passive, no, if you if you're not familiar with it pa, yung ating meron ng mga aeroplano ngayon. Dumadaan na ulit. Anyway, parang normal na, no, after ng matagal na quarantine. So, if you're not familiar, you can just if you're not familiar with our strategy, no, sa UITF, you can Google or you can search sa YouTube ito, Trading UITFs, the Bigote Method. Na-discuss natin doon kung ano yung mga parameters natin, ano yung specific na signals na susundin mo for timing yung entries sa UITF. So, eto siya, in summary, nakadepende siya sa ni PSEI. Tawag doon, sa trend ni PSEI. So, previously, si PSEI, yung MA50 niya is below MA200. That's why ito yung deployment. These are just crossovers or crossover downs. Cross up or cross down, no? Pag si MA, for example, crosses above MA20, you deploy 10%. Pag nag-cross down, benta mo yung 10%. So on and so forth sa MA50, 100, saka 200. So just to make it clear, no? Saan ba ako? Tama ba to? Open tayo ng Investa. Public na lang. Okay. So, ang kailangan natin si PSEI. Okay. Ang idea dito is susundin mo yung technicals ni PSEI, pero ang bibilhin mong security ay si BPI Invest Philippine Equity Index Fund. Okay? So, ito yung bibilin mong, kumbaga, si PSEI kasi hindi mo mabibili, di ba, sa stock. Kasi nga, it's a basket of stocks. So, ang bibilin mo ay yung nagtatrack ng PSEI, which is, ang common is BPI Invest Philippine Equity Index Fund. Okay? So, wala po tayong partnership with BPI. BPI, baka naman. Joke lang. Anyway, I like this kasi nga, tawag ito, pwede din naman video, may ganun din silang product, no?
medyo efficient lang kasi gamitin yung up, etc. etc. Tapos walang holding period. But anyway, search YouTube. Ito yung deployment. So for example, no, just to show you, no, tanggalin muna natin si MA10. Yan, para si 5, 10, 20, 50, saka 50, 100, saka 200 lang. Close natin yan. So, ang first na entry mo, supposed to be dito, no? Ay, nung nag-cross si... Ito, ano pa siya eh. Dito, nung nag-cross siya above MA 20 and 50. So, nung nag-cross si MA5 above MA20 and MA50, ang deployment was supposed to be ito, MA40 and 10. So, here, bumili ka ng 50%. Tapos, sa kasawiang palad, no, magte-take ka ng loss. Dito sa part na to, magbebenta ka ng, since nag-cross down siya ng MA50, ito, benta mo 40%. So, ibig sabihin, 10% lang ang natitira sa'yo. Ngayon, babuy back ka dito. Oh. Ibig sabihin yung lugi mo, kung meron man, itong part na to, no? Saka to, is 18% of the 50%. No? Tapos, nag-cross down siya ulit dito. Ito naman. Yan. So, pagbili mo dyan, so ito, since MA50 siya, yun yung 40%. No? Ibig sabihin, 0.46% ang lugi mo dun sa 50% of your portfolio, o dun sa 40% of your portfolio. Tapos may buyback ka ulit dito. Itong part na to. Boom. Okay. Ngayon, in reality, no, may 1 day lag yung pagbili mo ng BPI kasi kung let's say, bumili ka ngayon, tapos, for example, ano kailan ba to? October 19 and then October 20. So, by the end ng October 19, end of day niyan, sarado na yung market kasi nagsasara ang market ng 1 o'clock. Ang cut-off ni BPI is 11. No? So, by the time na fully form itong candle na to, no, sarado na yung hindi ka na makabili ng BPI. Ang reality niyan is dito ka makakabili sa next day. Tapos ang magiging ano nun, ang ikakarga sa ni BPI na pricing is based dun sa end ng day na yon. So parang may 1 day lag, okay? Pero anyway, okay lang yun. So pwede kang dito makakabili, no? Sa area na to. Okay? Dahil siya yung crossover ng ano, ng MA5 above MA50. And then, so ibig sabihin, 50% deployed ka dyan kasi hindi mo pa nabebenta yung 10% kasi hindi naman siya nag-cross below MA20 eh. Okay. So let's say dito ka nakabili sa area na to. No? To. Yan. Okay. Meron ka ulit signal dito. Nag-cross ba yan? 100, 60, 50, MA5, 64. And then, dito ka nag-cross sa area na to, dito, to. So, makakabili ka dito sa area na to, sa candle na to. So, yan. Pagbili mo dyan, and then, another one, cross naman ng MA5 above MA200, siya na yung final na 10%. So, dito bibili ka sa cross na to ng totong cross na to. Tama ba? Dito ka na. Dito ka bibili ng MA5 above MA200. Tama ba? Cross. Hindi. Ito, dito ka na makakabili. Tapos may cross ka dito. Dito ka na rin makakabili sa candle na yan. Yan. So by this time, 100% deployed ka na kasi nga si MA5 above MA20, above MA50, above MA100, above MA200. So bale kung titignan mo ang
average mo dyan is mga around dito 3 something. Ito. May average mo dyan kasi mag-average down siya. Yan. So, mga nasa 6282, no? Ang average mo, for example. Tanggalin na nga natin. Okay. Hindi ka mapapabili kahit nag-cross down si price below MA5. Kasi nga, ang trigger mo naman is 200, 150 saka 220, diba? So, hindi siya nag-cross. And then, kaswertihang palad mo, nag-transition yung golden cross. So, ang mangyayari dyan, pagka 50 is above MA200, while MA20 is above MA50, which ito siya, 20 tong green, no? Above MA50, tapos above MA200. Kapag ka nag-cross na, pwede mo na tanggalin muna si MA100 kasi ang importante na ito si MA10. Yan, MA10. Ito na yung iyong deployment schedule. Ibig sabihin, kapag ka ang ni PSEI, si MA20, itong green, above MA50, itong blue, above MA200, itong violet, no? Ang deployment po na is ito na, triangle na. Ibig sabihin, pag nag-cross down sa MA5 below MA10, benta ka ng 40%. Which is nangyari dito. No? Eto. So, since dito siya nag-cross, dito ka mapapabenta sa next day niya. Yung 40% nung nung portfolio. Ngayon, pag nag-cross naman siya sa MA20, itong MA5 below dito, edi benta mo lang yung 40%. Tapos mag-a-add ka pa ng MA35. Pag na-cross niya yon, benta mo 20%. So, naka-out ka na ng ng 100%, diba? Full cycle na yon. So, here naman, pag nag-cross up ulit itong si MA5 above MA10, no, 40% ka ulit dyan, bibilin mo. So, here, saan ka ba, tama, here, kung ito yung average mo, tapos benta ka dito, mga around 10% yung portfolio nung 40% na ibinenta mo ang ang kita mo dyan, di ba? So, ganun lang naman na cycle ulit. No? So, since nandito na tayo sa MA, kumbaga uptrend si PSEI, kung sa trend lang pag-uusapan, no? Ganun nga, buyback mo yung 40% na binenta mo dito, no? Pag nag-cross MA5 above MA10. Ngayon, pag naging ganito, reset, setup, may iba ka namang deployment, no? Ulit. So, ganun lang. Ngayon, pag di mo nagawa yun, hintayin mo na lang na bumaba siya dito, no? Below MA35. O kaya, pwede mong bilhin ito ng 40% lang, no? Hindi yung naka-position ka na ng 60% kasi yun pa yung kulang. Hintayin mo lang na na mag-correct siya or something. Basta meron kang exposure kahit konti na 40%. Ito, kung mag-cross man yan. Mataas. Okay? So yun yung na to. Yun yung strategy na to, no? Okay. So we go to yung simpleng strategy na individual trades na tinuturo natin. Let's go back to basics, no? Meron tayong basic na trading video, no? Nandito siya sa YouTube trading course, absolutely free. So meron tayong setups na blue skies, retrace, reversals, resets, at saka meron din tayong mga plays, no? Parabolic momentum basis of oversold bounce. So dito sa video na to, makikita mo kung paano i-trade yung blue skies at saka retrace. Meron ding pang reversal, meron din pang resets.
Okay, yung simpleng-simpleng ano lang, no? Ito nga pala yung trend analysis no, no? So, may pang-uptrend ka, nandito si retrace at saka blue skies. Sa sideways na coming from uptrend, dito si reset. Sideways na coming from downtrend, nandito si reversals. So, sino bang mga nag-reverse na stock ngayon? PSEI, tanggalin mo muna si MA5. 20 saka 35. Okay. So, for example mo, PSEI. Punta nga tayo dito. So, yung mga galing na sa reversal, no, na mga names ay usually sila ay. So, ito pa lang Excel file na to, no, itong Bigote Basic Spinner. Nasa ano to eh? Nasa Bigote Trading Community, no, na naka-upload siya doon. So, download nyo na lang. So, para i-ano mo to, para i-update, punta ka lang sa dito, stock, tapos terminal. So, laking pasalamat natin sa ano, no? Sa Investa, meron tayong libreng Investa Terminal. Thank you, Investagrams. So, yan. Copy mo yan. I-drag mo hanggang baba. So, courtesy ng Investagrams. I think kung hindi ka member ng yung mga elite na ano, i-record ka lang niyang so, i-copy mo yan, tapos i-paste mo dito sa input. So, i-record ka lang naman na maliit na bagay, mag-share ng marketing campaign nila. Click ka lang dun, tapos ano, okay. So, pag na-update mo na yan, mag-a-update na yan. So, sa mga simpleng setups, for example, ito, sila Alco, etc. MWC, MPI, PXP. For example, yung stocks na yun, no? Kasi, cycle kasi yan eh. Bago siya makarating ng blue sky, o kaya retrace, nanggaling muna yan sa reversal. So, yung reversal setup supposed to be na naturo natin dito. Nandito, naturo natin kung paano i-trade. Simple lang naman. Yung ita-tranching mo siya. Okay, for example, MPI. So, maglalagay ka ng MA100. Pagka nag-cross si MA, dito, diba, ang setup yan is sideways reversal. Kasi si MA20 sa nasa taas na MA50. Tapos MA50, nasa baba na MA200. So, here, etong crossover na to, supposed to be, magiging candidate na siya sa reversal. So, ang ano mo dyan, trigger mo is yung crossover nito, 50. So, dito sa part na to. Tapos, yung cross ng MA20 above MA200. At saka yung eventual supposed to be na cross ng MA50 above MA200. So, yun yung supposed to be na tranching. Okay. Ngayon, ang idea dun sa tranching na yun, mag-a-add ka lang kapag yung next na buy mo is mas mataas. No? Doon sa previous na buy mo. In this case, hindi ka bibili dito. Kasi mas mababa tong price na to. Kesa doon sa signal na to. No? Na unang buy mo. So, pwede mong hindi scrap yan. Pwede mong i-scrap yan na o kaya dito ka mag-exit kung nakabili ka dito. Kasi nga, let's say nakabili ka dyan, magkano ba ang mo? Ang 5% ang cut loss level.
So, dito, mapapa-cut loss ka. Ito, hindi ka magdadagdag kasi mas mababa yung price. Ano ba yung mga successful na dyan? Tingin tayo, ha? Ito kasi, pagdating niya dito, so, reset setup na siya dito. So, yung reset setup niya, pwede ito ang magdadagdag ka ng MA10. And dito, bili ka nung si MA10 nag-cross kay MA20, 30%. Tapos si MA10 nag-cross above MA50. Tapos MA20 nag-cross above kay. Yan. Ito pwede mong bilhin kasi nga, itong first na buy mo dito, no? Versus dun sa second buy, mas mataas yung price mo kay second buy. So you can accumulate, kumbaga ahead yung price dun sa initial buy. Tapos magdadagdag ka dito, no? Ganun din, medyo level lang sila. Tapos hintayin mong mag-cross down itong below MA10. O kung ano man ang trail stop mo na dyan, no? Tingnan tayo, sino ba yun? Example, si SMC. Si SMC kakaano lang pala, no? Okay, SMC. So, first na naman dito, itong part na to, nag-cross si MA20 above MA100. Tapos nag-cross si, this is the first buy. Second buy. Second tranche mo nung nag-cross si MA20 above MA200. Ito. So, pwede mong bilhin to kasi nga, yung price in relation to your first base ng buying is mas mababa to, di ba? Kumbaga gain ka na dyan. Nagdadagdag ka na lang. And then ito, yan, yung third na tranche mo. Yung third tranche mo, since yung price is ahead na nung first and second na tranche ng buying mo, no? You can add na ganun lang siya. Tapos pwede mong gawing trail itong semi-20. And, okay. Pag nag-cross MA20, pwede mong benta na lahat. So, same goes with the all other, no? So, mapapansin mo ang dami ng blue sky. So, sasakit nga yung ulo, anong pipiliin mo dyan, di ba? Ang dami-daming names. Okay, dito papasok yung stock picking. So, one way of stock picking is, first, umaayon yung movement kasi ng mga yung karamihan ng stocks na umaayon sa movement ng PSCI. Doon pumapasok yung trade with the market na sinasabi. So makikita mo dito sa screener, makikita mo anong trend ni PSCI. Si PSCI is nasa uptrend ngayon. So previously, nung time na nasa sideways siya, ang pwede mong piliin is sideways pataas. Ibig sabihin sideways tapos uptrend and retrace. Since nasa uptrend blue sky siya, no, pwede mong i-filter lang dito. Yan. Yung kulay blue. Or si uptrend blue sky. Yan. So, lahat lang ng blue sky ang pipiliin mo. No? Yan, makikita mo dito, meron ka palang scatter plots. No? So, naka-plot na yung ano. Kung napansin nyo, walang label yung iba sa inyo dito. Ang gagawin mo lang dyan, dito ka, tapos format data labels. And then, select ng range. Dito mo, select yan. O kaya, i-unclick mo yung ibang values. Basta dito ka lang value from cells para meron siyang label. Okay. So, ang idea sa stock picking is yung outlier tawag doon, outlier concept.
So basically, ang outlier concept ay pwedeng initial watchlist mo yung mga stock na naglalay outside, 'di ba? Kaya nga siya tinawag na outlier, 'di ba? Kasi naglalay siya outside. May trading, ang simple-simple lang, 'di ba? So dito sa daily and weekly, dito ko muna sa longer time frame. So para makita mo yung pwedeng si Bull. Basta yung itong grupo na to, since nagkakakumpul-kumpul sila, no? Yan. Pwedeng wag mo nang pansinin yan kasi pare-pareho yung ugok. Kunwari, dito sa time frame na to, so pwedeng dito ka mag-focus dun sa mga naglalay outside. Yan. Kung ang time frame mo ay mga 2 to 3 months siguro, since nga monthly. So, pwede to. Dito ka. Kumbaga ito yung parang, ang tawag mo doon? Ito yung long term, ito yung intermediate, tapos ito yung short term na horizon, kumbaga. Tapos ito, yan, pwede natin isa-isa niya para hindi na yung maramihan. Tapos dito yung titingnan mo na lang yung mga nagkukumpul-kumpul. So, yan. Tanggalin mo na yan muna. Focus ka dun sa mga naglalay outside. Yan. Bull, which is pareho naman dun sa iba dito. Is X, PSC, tapos ATN. So, yun pwede na natin isa-isahin. Dito na lang muna tayo mag-start. So, yun na. Ganun. Then, ibalik mo lang yung yung filters niya. Okay, so sabi natin kay Bull. Ano nga bang pwedeng gawin kay Bull? So, yung simpleng lang kay Bull, yung simpleng trend analysis niya lang, no? Nung time na to, nandito siya. This is, tawag doon? Reversal setup siya dito. So, naunang mag-cross si MA200, si MA20 above, yan. So, pagdating niya dito, dito siya ang tawag doon? Dito siya golden cross, no? So, for example, dito sa part na to, coming from a reversal setup. So, makikita mo dito na, for example, kung reversal setup ang ginawa mo nung time na yon. Saan ba? Itong area na to. Kung saan ibang kulay. Yan. Kung saan si MA20 is above MA50 while MA200 is above MA50. Now, ang first trigger mo supposed to be is pwedeng itong cross ni MA200 above MA20 above MA200. Ito. Okay. So, ang supposed to be na mo dyan, na setup mo, diba? Yung hintayin mo munang mag-cross si MA20 above MA100. Pero naunahan ka nung pag-cross na sa MA200. Tapos nag-cross na din dito. So, pwedeng scrap mo yung na yun, diba? Yung trade na reversal kasi masyadong mabilis yung mga pangyayari, no? So, nandito ka na sa part na to. Okay. Hindi rin siya retrace kasi hindi siya nag-retrace dito sa MA20. Pero uptrend na siya dito sa part na to. Starting here, eto. Going to the right side of the chart, no?
beginning here, uptrend na siya. So, pwede ka maglagay ng MA20. So, hindi siya nag-retrace. Parang, kumbaga, blue sky setup siya. So, pwede mong gawin is i-plot mo yung magkano ba to? 7%. So, body to body. And, so, here, ang first na ano mo, pwedeng ang buy mo is ito. O kaya magdagdag ka ng MA5 kung crossover ang gusto mo. Dito. Dito ka sa crossover noon. O kaya dito ka mababili. Sa break ng box. Tapos ang pwede mong ano dyan. Magkano ba yun? Pwedeng first na ano mo is yung size ng box. Ito. Pwede ka magbenta dyan. So gagawin mo ulit. Kung nandito ka sa area na to, no, maghihintay ka na lang ulit ng kung anong pattern meron siya. It's either blue skies or retrace ulit. Ay, nasa na yun? Wool FPH. FPH. So, simple lang. Pagka ano niya, pagka uptrend niya dito, no, yung golden cross. So, ang possible na setup niya supposed to be is this one. This was masyadong maliit, ano? Ito. Trend line na nga lang. So, hindi siya nag-retrace below MA20. So, it's not a retrace. It's a blue sky. So, yung breakdown, breakout, yan. So, pwedeng ang ano mo dyan, ang target mo dyan is, since ito, yan, breakout from a consolidation, magkano ba yun? Yung height yan. Tama, gano'n nga lang siya. So, medyo pwede ka na magbenta kasi yung same height eh. O kaya, ang gawin mo, i-trail mo na lang to MA10. Kung medyo nalilitan ka dun sa ano. Saan na nga ba yun? Line. Trend line. Drawing. Ito na ito. Itong MA10. Dito naman nila kung mag-cross down siya, ganun, no? Axalum. So, basic patterns lang. So, ito, ganun ulit. Nag-transition siya from reversal to an uptrend dito. Mo nga dito kung perfect ano to. Yun. So, from reversal, pwedeng yung ano mo, itong cross ni MA50. Tapos yan yung tranching mo, no? Ito, itong candle na to. Saka to. Yung ano. O kaya, pag nandito ka na, pagdating niya ng uptrend, ito, blue sky, set up. Tapos may another blue sky, set up. So, wala pa tayong titignan na indicator dito. Ano? Yung simpleng ano pa lang na lang, para back to basic. Simpleng analysis lang. So, dito, maghihintay ka ulit ng either blue skies or a retrace. No? Next is X. So, same. Same from reversal ulit. So, naging uptrend siya dito sa part na to. No? Pero before that,
nung mag-cross si MA20, so ang i-tranching mo na lang is ito, at saka ito. So, na pang reversal setup, kung sakaling reversal. Pero here, since kung hindi mo nagawa yon, maghihintay ka na lang ng pwedeng blue sky, yan, o kaya retrace setup ng mga triangle or ay mga flags and pennants na patterns, no? GT Cup. Ayan, same lang din kay ulit, kay GT Cup. So, ito yung first sign na reversal pattern siya. Ito yung first na buy and second buy ito. Itong cross niyan, tapos itong cross na to. Pwedeng dyan or dito. Dito din. And then yung third is ito. Actually ito. Okay. So, if you notice na pwede mo siyang i-tranching kasi nga yung previous buys mo, nung tranche mo, ay mas mababa dun sa next na price nito. Kumbaga, mag-average up ka lang dyan. Okay, with this, no, kaka-cross niya lang. So, ang idea dito sa setup nito is either blue sky or a retrace ulit. No? So, magre-retrace siya dito sa MA20, pwedeng ganun. O pwedeng blue sky na konting consolidation lang sa taas. Tapos, break ulit ng taas niya. MPI. Si MPI, eto nga, no, nung mag-transition siya dito, tapos reset setup, no, nag-retrace siya dito. Nag-transition sa to uptrend. So, ang next na, no, pag nag-uptrend kasi, di ba, dalawang ano lang naman yun, abangan mo. It's either blue sky, o kaya reset. Retrace. Nag-retrace siya. So, retrace to. Ito naman, this was a blue sky. And since nag-retrace siya sa MA20, yan yung setup na yan. So, pwede mo, pag nag-retrace siya, setup kung ganyan. So, pwede mong target dyan. Yan. Pwede ito sa 2, 2.5 o kaya 3 na mga targets. Next is B2 now sa page 8. Tanggalin mo natin itong 10 and 5. Okay. Kay dito, no? Parang MPI, dito siya may reset. So, since hindi siya, let's say, hindi mo dyan nabili, pwede kang, nasan ba yung, ito yung transition niya from reversal to reset. Tapos dito siya nag-uptrend dito sa part na to nung may alignment. Remember itong ano natin? Ito, pag uptrend siya, MA20 above 50, 50 above MA200. Ito siya nag-transition into uptrend. So, kapag uptrend, ang tinitignan mo is either retrace or blue sky, di ba? This one. Ito, hindi siya nag-retrace. That's a blue sky. That's a blue sky. Ito, retrace. So, nag-retrace siya sa MA20. So, with this retrace, ang target mo, pag na-breakout na to, pwede kasi ang ano mo is ito, naglagay at MA10. Pwede dito ka sa, nag-retrace siya, tapos nag-breakout siya ng MA10. O kaya pag mag-breakout siya ng etong top ng box, ng resistance. So, ganun lang ang ano kay dito. And then, now,
Kay now, kung tignan mo yung kay now, nag-transition siya into uptrend from sideways. Eto. Area na to, di ba? Yung may alignment. Ngayon, itong next na pagka-uptrend niya, of course, inaasahan mo na ang setups ay blue skies. Tapos, another blue sky. Tapos dito, nag-retrace siya. So, pwede ka mag-plot nito. Ganun lang din yan. So, pwede ang buy mo dito is supposed to be pwede kang dito bumili o kaya dito sa midline tapos dito sa backstop. Breakout naman na yun na style. Tapos ang ano mo, pwedeng dito, dito, o kaya dito ka magbebenta. Kung mapapansin mo, itong ano na to, pwede din actually yan. And same concept ba? So, ang buy mo dito, for example, is pwedeng dito sa break ng midline, pwedeng dito sa break ng backstop. Tapos ang bentahan niyan ay pwedeng sa same height, kaya dito, kaya dito. So, uulitin niya lang yun. Kung pagka inulit niya lang yun, edi ganun lang din ang style. Tapos, ang gagawin mo dito is I think this is still base 1. Huwag lang mag-cross itong CMA20 below MA50. And then, page A. 42 minutes na tayo. So, we'll close it na mamaya-maya. Again, no? Nasa uptrend na tayo. PSA. Hindi siya nag-retrace, so it's a blue sky. So, kung mangyari na ano yan, pwedeng dito kang buy mo, ito, pag na-break niya itong midline. Tapos syempre, pag na-break niya naman yun, pwedeng sell mo yun. O kaya break nitong backstop. Tapos, ang sell mo, target siya. Ay, tatlo. Okay. Page A. Simple lang. Blue skies lang muna ngayon. Ace N saka MRC. Simple lang. So, kay Ace N, ang setup niya, ito, nag-transition siya from sideways. No, papuntang uptrend. So, nung uptrend siya dito, ang titignan mong mga yan, pwedeng itong target mo, no? Hindi, wag na nga lang ito muna. Simpleng trend line lang. This is blue sky. Blue sky retrace din ba? Kasi nag-retrace siya sa ano. And then this is a retrace. So, buy breakout. And then this is blue sky. Kasi hindi siya nag-retrace sa MA20. Kasi ito parabolic na to eh. Kung titignan mo yung ano ni SPY-FRAT, ito RSI 30 above above 70. Pero be it as it may, no, this one is forming again a blue sky. So wag lang siya mag-fall sa ano, mag-break dito sa base ng pattern niya. MRC. So, same concept. MRC. Dito siya nag-transition into uptrend. Tapos, retrace setup to. This one.
nag-retrace sa MA20. So, parang pwedeng breakout itong trend line niya. O kaya, kung ano ka dito, supposed to be at that time, yung crossover nitong MA10 na yan. Tapos, makapabenta ka dito actually. Ito. And then, try mo ulit. Tapos, makapabenta ka dito. Bibili ka dito. And then, another buy dito. Sa break na nung MA10. So, ibig sabihin, pinaprobe mo lang siya. And then, this one, this is blue sky. No? So, pinagkaiba ng retrace sa blue sky is simply, hindi siya, itong blue sky, hindi siya bumaba sa MA20. And this one, so, may another high ka, and then, nag-retrace ay ano lang konti, pullback lang, tapos and this one, so ito sana pullback lang, no, or pwede rin mag-retrace siya. So masyado na ba siyang reading, tapos may divergence ka pa. I think magpo-pull back to sa MA20 and MM. Okay, so dito, makikita mo, pwedeng dito siya nag-transition to an uptrend. Kasi ito yung clear na si MA20 is above MA50. So, yan, no? Nag-retrace siya. So, ang pwede mong dyan, ang pwede mong set up yan. This one was a retrace. Ito. Tanggalin muna nga natin itong indicator para kitang-kita. Kasi masyado lang siyang maliit kasi nga masyadong malaki na yung itinakbo niya. Pero kung titignan mo tayo na ganyan. Yan. This was a retrace. Itong area na to. Sa nag-retrace siya. Sa MA20. Yan pa rin. So, since pagka-retrace niya, pwede mong bilhin to. Tapos pwede kang nagbenta dito kasi nga na-break niya yung 10. O kaya kung naman, give it some time to grow since magkano lang ba yan? 3. Tapos ang cut loss mo itong baba niya. So pwede. Pwedeng hindi mo ibenta dito. Tapos pwede kang bumuli ulit dito sa break no MA10. And then, pagdating dito sa taas, blue sky na siya. Yan. Pwedeng ang buy mo is this one. And then, titrail mo na lang siya ng MA 10. Eto. So, pag nag-break siya ng MA 10, saka mo siya ibebenta. Yan. Ganun lang kasimple ang mga bagay-bagay. Dito, same lang naman sila ng mga diba? Dito, weekly. Sino pang wala? Ace X, BSC, TN. So, BSC. Natin sa basic holdings. Kung meron pa. Okay, same lang din si BSC. This was a retrace kasi nag-retrace siya below MA10 ay MA20 tapos ito yung break nung while in a retrace yung break nitong ay yung pag-cross ng price above MA10 pwede na yon, no? So ini-time mo na lang siyang mag-break ng MA20 yan. So by next week, kung si PSEI, tingnan natin si PSEI. Okay, so kung si PSEI ay nasa retrace setup si PSEI. So, ang gagawin mo kay PSEI. Yan yung. So, ang pwedeng gawin ni PSEI yan, ganyan, dito sa box niya.
So, as long as ano, pwede ding retrace ang gamitin mo, ano, na picks sa retrace CPSCI. Galing siya sa retrace, yan. So, ang pwede mong pick sa retrace ay itong mga to. So, AEV, PX, APX. May GSMI na. Yan. Try natin si GSMI. Kagagaling sa reset, nag-retrace. Tingnan natin. Yan, ganyan. So, pwedeng dito ka mapabili o pwedeng pag nag-break na lang yan. AEV. Ang pangit ang AEV. Yan lang. Wala. Pag nag-break na lang, out na lang dito. PX. So, si PX, eto, since nag-retrace siya, pwedeng etong buy mo. So, from that, kaya dito, 8% or 9. So, 5. So, either 5% o kapag nag-breakdown ulit siya nung M810, pwede. Same concept to. Yan. Ito. Boom. Yung box na yan, ito lang yung targets. First target, ito. Second target, third target. Tapos ang buy mo lang dito is ito. Buy above M810. Yan. Pag nag-retrace siya. Since nag-retrace naman to, ganun din. Concept yan. Ito din ang plotting yan. Yan. So, pwedeng ang buy mo dito is ito ang break nito. O kaya kung di ka nakabili dyan, o kaya dito na sa taas. Yun. I think wala nang ibang significant pa, no? Ano mo naman to? Pag nag-change yung ano, pag in-update mo, lulutang at lulutang naman yung mga tradable na names, eh. Basta you try to ano, to trade with the market. Ibig sabihin, kung ano yung trend ni PSCI, doon ka rin nakatingin na mga names, no? That's one way. And then, dun sa names na yon, you can drill down further dun sa mga babantayan mo based sa outliers sa plot. Okay? Ayun. So, we don't promise to be here next week, but hopefully, we'll see you next week, no? So, shameless plug, ito, wala na pala tayong workshop saka 24-hour access. Sa February na lang ulit dyan. Pero meron tayong calibration camp. Sa February na nga lang 2021. So, this has been Bigote, no? Ano lang tayo. Follow. And then, this has been Mr. B, no? Signing off. Bye-bye.